mga sino man po makahingi ng tulong sa amin. Nandito kami sa laot. Lunod kami. Sa pagvideo na idinaan ng mga isdang ito ang paghingi ng tulong matapos lumubog ang kanilang bangka sa bahagi ng Preto Diaz sa Sorsogon. Kasabay ng malakas na hangin ang malalaking alon na humahampas sa bangka ng magkapatid. Inabutan na sila ng gabi sa laot. Pero dahil nakapag-live sila sa social media bago mawala ng signal, natulungan sila ng mga rescuer. Kwento ng biktima, madaling araw nang pumalaot sila sa dagat. Pero nagpasya na silang umuwi ng sumama ang panahon hanggang sa hampasin sila ng malalaking alon. Ligtas naman ang magkapatid na dinala sa barangay Brillante, Prieto Diaz. Na-recover din kinaumagahan ang lumubog nilang bangka. Simula po sa susunod na school year, magiging trimestral na ang school calendar sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Nakatutok si JP Soriano. Abala sa flag retreat ceremony, si Teacher Ronald nang abutan namin bago mag-uwian sa isang pampublikong paaralan dito sa Makati City. At kahit Friday, pag-uwi raw sa bahay, magche-check pa ng assignment si teacher, gagawa ng lesson plan, at maghahanda ng quarterly exams. Sa test constructions pa lang, talagang we really need to give ample time in making the questions because we're going to make the table of specifications. And then even the subjects itself. Hindi raw reklamo, kundi pag-aalala ang nararamdaman niya na baka hindi kayaning ipasa ng lahat ng mag-aaral ang 4 na quarterly examinations. Lalo pat may mga pagkakataong nasususpinde ang klase dahil sa bagyo. Kaya ayon sa DepEd, simula sa susunod na school year, uumpisahan na ang trimester school calendar sa lahat ng pampublikong paaralan. Walang mababago sa petsa ng pasok. 201 school days pa rin mula Hunyo hanggang Marso. Napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. Doon sa trimester, meron tayong oras para sa lahat mga aktibidades nila. Okay. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. Wala ring babaguhin sa curriculum at subjects. Ang babawasan daw ay ang mga aktibidad na umaagaw sa aktwal na pagtuturo ng leksyon na ayon sa latest EDCOM review ay tulad ng pagdalo sa National Schools Press Conference, palarong pambansa at National Festivals of Talents. Iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic activity. Overburden yung teachers, there's too many activities, there's too many missed days, too many overlapping activities during the school year. Okay naman daw ito sa ilang magulang na nakausap namin. Sa akin okay lang naman kahit 3 quarter lang. Kasi hindi naman nababawasan yung lesson depende naman din sa pag-school ng bata. Sabi ng DepEd, nakonsulta raw ang iba't ibang stakeholder dito. Wala rin daw gagastusin ang gobyerno dito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa mga magkasintahan dyan na tila nawawala na ng spark sa isa't isa. Ito raw ang challenge na pwede niyong gawin ngayong Valentine's Day. Literal kasing makakaramdam kayo ng spark. Anong paandar ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga magkasintahang kumasa sa challenge na to, nakaramdam daw ng spark. As in literal na kuryente. Kapag daw kasi magkikis matapos kuskusin ng kumot ang buhok ng isa, tila si Raway nakukuryente. Ang tawag dito, Static Kiss Challenge. Isa sa mga kumasa, ang magkasintahang Jelly at Ramsey mula Davao del Norte. Rinay ko sa kanya, totoo bang may spark? Go lang ako. Paano ba ito ginagawa, Jelly at Ramsey? Kumuha siya ng kumot, tapos sabi niya, yumuko ka, tapos pinatong niya yung kumot sa sa buhok. Tapos dinikit namin yung lips namin. Ito talaga, na-shock kami kasi may spark, tapos may tunog talaga na parang nakuryente ka. Pero sandalian lang, isang beses lang po namin ginawa yun kasi hindi na namin alam yung deeper explanation kung bakit nagkakaganon. Pero bakit nga sila nakuryente? Kuya Kim, ano na? Ang spark o kuryente na nararamdaman ng mga kumakasa sa Static Kiss Challenge. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa static electricity o electrostatic charge.
Kapag kinukuskus kasi ang kumot sa ating buhok, nagkakaroon ng electrostatic charge buildup sa ating katawan. At kapag naglalapit ang dalawang may magkaibang charge, nadi-discharge ito. Kaya may maliit na spark o parang tusok na pakiramdam. Karaniwan namang maliit at hindi delikado ang static shock. Pero iwasan itong gawin kung may nakakabit sa iyong sensitive na medical device. Huwag din gagawing malapit sa mga flammable materials. At syempre, dapat may consent o permiso ng iyong kapartner. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim bumabati sa inyo ng malikayang araw ng mga puso, mga kapuso. Happy Happy Valentine's to all!